Mahal kong Datu, labis ang aking kaligayahan sa magagandang pagyabong ng ating mga anak. Napakapalad natin at lumaki sila ng wasto at masunurin at higit sa lahat ay may pananampalataya sa mahabaging ala. Maligaya ako at sila ang natadhanang maging ating mga supling. Sumasang-ayon ako sa iyong tinuran, mahal na Datu. Ngunit, nangangamba ko para kay Bidasari. Si Bidasari. Tama, si Bidasari. Nangangamba ko para sa kanya. Paano kung matuklasan niya ang katotohanan? Ano, Diyuhara? Papaano kung bumalik siya sa kanilang kaharian? Papaano kung mawalay siya sa atin? Papaano kung tayo'y talikdan niya? Papaano kung isumpa niya ang... Paano kung mawala siya? Hindi ko kakayanin, Salmalek. Mamamatay ako. Tahan na, aking irog. Gagawin ko ang lahat upang manatili sa atin si Bidasari. Hihingi ako ng patnubay sa mahal na ala upang hindi mawalay sa atin si Bidasari. Ipinapangako ko iyan sa iyo, irog kong Diyuhara. Magpahinga ka na at tumalalim na ang gabi. Bukas ay tutungo tayo sa mahal na sultan upang makipagkalakalan. Naging maayos ang paglaki ni Bidasari at naging masaya siya sa pamilyang kumupkop sa kanya. Inalagaan siya ng mga ito kahit nalingit sa kanyang kaalaman ay hindi niya tunay na mga magulang. Naging masaya ang kanilang pagsasama hanggang dumating ang kaganapan na makapagpapabago sa takbo ng buhay niya at ng kanyang kinagisnang pamilya. Lola, ituloy pa po ninyo ang kwento. Opo, Lola. Sadyang kapanapanabi. Heto na ang karugtong ng kwento. Si Lilasari, ang asawa ni Sultan Mungindra, ang sultan ng Indrapura, ay naniniwalang siya ang pinakamagandang babae sa kaharian ng Indrapura. At ito ang kadahilanang makapagsasadlak kay Bidasari sa paghihirap at dusa. Mga dama, gatasan ninyo mga baka at ako ay paliguan. Dama, ihanda mo ang mga bulaklak at pulot na magpapakinis sa aking balat. Isaayos ninyo ang lahat ng aking kakailanganin sa pagligo. Madali kayo. Aking Lilasari, mukhang buong atensyon mo ay nakatuon sa pagpapaganda mo sa iyong sarili. Natural, mahal kong sultan. Nang sa gayon ay manatili akong kaakit-akit sa paningin mo. Nakahanda na po ang inyong paligo, kamahalang Lilasari. Honghang! Nakikita mo bang wala pang daya pang aking lunuyan? Wala kang silbi! Ipagpaumanhin niyo po, Sultana Lilasari. Huminahon ka, Lilasari. Wala namang malaking halaga sa iyong pagligo upang bulyawan mo ng ganoon na lamang ang dama. Isa pa'y, hindi mo naman kailangan pang magpaganda ng gusto sapagkat ang kapayakan mo ang nagustuhan ko. Talaga, mahal kong sultan? Mahal mo pa rin ba akong tunay? Mahal na mahal ka sa akin, pinakamaganda kong sultana. Ako lamang ba ang pinakamagandang babae sa paningin mo? Ikaw ang pinakamaganda, Lilasari. Hindi mo kaya ako makalimutan kung may masilayan kang higit ang kagandahan kaysa sa akin? Yun ay kung humigit pa sa'yo. Ngunit, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Ako ay hahayo na mahal ko. Naway makatulong sa pagkawala ng bagabag mo ang halik na ito. Matagal akong mawawala kaya ikay mag-ingat. Paalam, aking mahal. Mag-iingat ka, mahal kong sultan. Mga hampas lupang dama! Buhatin ninyo ako tungo sa paliguan! Buhusan ninyo ako ng gatas ng baka! Pahiran nyo ng sabila ang aking buhok! Madali kayo! Ngayon din!
hawa ng aking pagligo, tiyak na makadaragdag na naman ito sa aking angking kagandahan. Walang nararapat na mas gumanda pa sa akin, nang sa gayon ay hindi ako ipagpalit ng Sultan Mungindra. Dama, ano nga ba ang inuusan ng mga mata mo ukol sa kagandahan ko? Labis po ang inyong kagandahan, mahal na sultana. Mistulak po kayong isang diwata na pumailanlag sa Indrapura. Nananalig ako sa iyong mga tinuran, Dama. Ngunit, matanong nga kita, ayon ba sa lahat ng nasasakupan, ay ako nga ba ang may kagandahang namumukod-tangi? Sumagot ka, hampas lupang Dama! Kung hindi, ay papupugutan kita ng ulo ngayon din! Huwag po, kamahalan. Sasabihin ko po sa inyo na kayo po ang nagtataglay ng nakahuhumaling na kagandahan. Ngunit, kay rami ko na pong alingaw na nauulingigan ungkol sa isang prinsesa na alin ay kinahuhumalingan ng mga kalalakihan sa ating kaharian dahil sa taglay nitong kagandahan. Paano nangyari ang ganon? Sana nakatira ang hampas lupang dalagang ito? Bidasari po ang ngalan ng prinsesang ito. Siya po ang panganay na anak ni Dato sa Almalik at Diyuhara na nakalunan sa kabilang panig ng bundok ng Indrapura. Hindi maaari! Walang sino man ang makakaalpas sa antas ng aking kagandahan! Ako lamang ang namumukod-tangi at pinakamarikit na dilag sa aking kahariang Indrapura! Tawagin ang iba pang dama at dalhin ninyo sa akin ang babaeng yaon! Sa lalong madaling panahon! Masusunod po, Sultana. Magandang araw po, Dato sa Almalik at sa inyo, mahal na Diyuhara. Gayon din sa'yo, Dama. Ano nga bang nagbunsod sa'yo at ikay na parito? Ako po ay naatasan na ipaalam sa inyo na ang inyong supling na si Prinsesa Bidasari ay inaanyayahan ng mahal na Sultana Lilasari sa palasyo. Hindi yata ako maaaring umayos sa bagay na yan, Dama. Ngunit, Diyuhara, hindi natin maaring baliin ang kautusan ng Sultan at Sultana. Wala tayong magagawa kundi ang sumunod at umayon sa kanilang mga ninanais. Hayon na, Bidasari. Sumama ka na sa Dama. Mag-iingat ka. Patnubayan ka ng mahabaging ala. Masusunod po kayo, Mang Dato. Bidasari, anak, labag man sa aking loob, ay wala akong lakas at kapangyarihan upang pigilan ka. Basta't mag-iingat ka, baunin mo ang aking pagbasbas. Salamat po, Ama. Ina. Ingatan mo ang prinsesa, Dama. Makakaasa po kayo, Dato sa Almalik. Kami po ay hahayo na. Salamat. Mahal na mahal kita, Bidasari. Bakit ganoon ang sultana na si Lilasari, Lola? Masama ang ugali niya. Sadya talagang siguro napakaganda ni Bidasari kaya siya ay kinahuhumalingan ng kalalakihan sa Indrapura. Ituloy niyo pa po. Nananabik na po ako. Sige, iho at iha, makinig kayong muli. Nang marating ni Bidasari ang palasyo noon, ang naging hudyat ng malaking pagbabago sa kapalaran niya. Hindi naging maganda ang trato sa kanya ng sultana na si Lilasari. Ikaw pala ang sinasabing magandang prinsesa na kinahumalingan ng mga kalalakihan. Anong pangalan mo? Ako po si Bidasari, mahal na sultana. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ikinagagalak? Maring ito na ang pinakahuling pagkakataon na ikaw ay makadarama ng kagalakan sapagkat ako ay hindi nagagalak sa iyo! Ngunit, ano po ang dahilan, mahal na sultana? Dahilan? Dahil nilampasan mo ang kagandahang taglay ko! Hindi ako makapapayag, Binibini. Mananatiling ako ang pinakamagandang babae sa buong kaharian ng Indrapura habang ako ay nabubuhay! Ngunit, sultana... Wala nang paliwanag, Bidasari. Simula ngayon ay magsisilbi ka sa akin bilang isang dama. Mga hampas lupa! Bihisan
ninyo ang babaeng ito ng saplot ng isang dama at panatilihing nakakubli sa nakapinid na Bartolina. Walang maaaring makasilay sa damang iyan kundi ako lamang. Ako ang pinakamaganda! Kamahalan, wag po! Maawa po! Lumipas ang mga araw at lalong pumapait ang tadhana ni Bidasari. Patuloy siyang pinahihirapan ni Lilasari sa loob ng palasyo. Gising, dama. May ipagagawa ko sa iyo. Ano po iyon, mahal na sultana? Wala naman, Bidasari. Nais ko lamang na ipusod mo ang iyong buhok. Naipusod ko na po, kamahalan. Ngayon ay pumikit ka. Ngunit, sultana! Wala nang maraming sabi. Pikit! Dama! Gupitin ang sagad ang buhok niya! Wag po! Isang prinsesang naging dama, ngayon ay walang buhok. Nasaan ang ganda mo, Bidasari? Maawa po kayo sa akin, sultana! Lagi mong inumutawi sa isip mo na hindi ka maganda, Bidasari. Ako ang maganda! Tama na po, sultana! Dama! Palurin ang damang ito sa binhinang munggo hanggang magtakip silim. At huwag pakakainin, ni paiinumin man lamang. Bakit ba sadyang kay lupit ng tadhana? Kasalanan ko ba ang maging marikit? Anong dahilan ni Lilasari upang pasakitan ako ng ganito? Kung naalalaman niya lamang ang tunay na kahulugan ng kagandahan. Mahabaging ala, patnubayan niyo po ako ng sapat na lakas ng loob. Ako po ay sadyang rumurupok. Bidasari, bumangon ka. Dama, ilapit mo ang kumukulong tubig! Ano po ang inyong binabalak, sultana? Huwag po ninyong sabihin... Tama ang iyong hinuha, Bidasari. Aking isasaboy ang kumukulong tubig sa iyong maamong muka upang tuluyan ang maparam at maglaho ang iyong kagandahan! Sandali, mahal na sultana! Bakit? Dama, Bidasari? Ano ang iyong mga huling kataga bago tuluyang maparam ang iyong kagandahan? Alam ko pong labis ang panibugho ninyo sa aking anyo. Ngunit, mayroong isang magandang paraan upang matugunan ang inyong suliranin. Anong kamangmangan ito, Bidasari? Alam kong pinagsisikapan mo lamang na bilugin ang aking ulo. Maniwala ka, sultana. Ang tagapagbantay kong gintong isda ang makatutugon sa inyong suliranin. Saan matatagpuan ang isdang iyon? Matatagpuan po natin ang gintong isda sa halamanan ni Ama, mahal na sultana. Tutunguhin natin ang halamanan na iyon, ngunit kapag napag-alaman ko na ito ay isang kahunghangan upang ako ay paikutin, sisiguraduhin kong 10 ng inyong lipi ay mapupugutan ang ulo! Magtiwala po kayo, mahal na sultana. Dama, ihanda ang maghatid sa akin sa halamanan na iyon. Madali! Sa inyo pong kapangyarihan, mahal na sultana.